Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, naninirahan si Mang Isko, isang simpleng ama na may 3 anak, sina Lia, Andoy, at ang bunso na si Kiko. Maaga siyang nabalo, nang pumanaw ang kanyang asawang si Aling Rosa dahil sa karamdaman. Simula noon, naging mag-isa na lamang siyang humaharap sa mga hamon ng buhay para sa kanyang mga anak. Kahit mahirap, hindi sumuko. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumababa na si Mang Isko ng bundok para magtinda ng gulay sa palengke. Bitbit ang kanyang lumang bayong at ang mga tanim mula sa maliit na lupang minana sa kanyang ama, siya'y maglalakad ng halos 2 oras pababa, at ganoon din pabalik. Hindi madali ang kanyang araw. Kapag maulan, dumudulas ang daan. Kapag maaraw, ang init ay tila apoy sa kanyang balat. Ngunit ni minsan, hindi niya ito ininda. Lagi niyang sinasabi sa sarili, mas mahigit, para ito sa mga anak ko. Kailangang may mailagay akong kanin sa kanilang pinggan. Si Lia ay mahilig magbasa at nangangarap maging guro. Si Andoy naman ay mahilig magayos ng sirang gamit at gustong maging inhinyero. Si Kiko, bagamat bata pa, ay gustong maging doktor para raw matulungan ang mga tulad ng kanyang ina noon. Ngunit si Mang Isko ay walang sapat na pera para sa kanilang edukasyon. Kaya't kahit pagod na siya, nagsimula siyang maghanap pa ng ibang pagkakakitaan. Tuwing gabi, siya'y nag-uukit ng mga kahoy na palamuti na binibente niya sa mga turista. Hindi na siya halos natutulog. Pero sa tuwing tinitingnan niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak, napapawi ang lahat ng pagod. Isang araw, nadulas si Mang Isko habang pababa ng bundok. Napilayan siya at hindi makalakad ng maayos. Ilang linggo siyang hindi nakapagtinda. Nagsimulang magutom ang kanyang mga anak. Tumigil muna sa pag-aaral sina Lia at Andoy para tumulong. Si Lia ay naging tagalaba. Si Andoy ay nagtrabaho sa karinderya. Habang nakahiga si Mang Isko, halos masira ang kanyang puso hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa nakikitang paghihirap ng mga anak. Umiyak siya sa gabing yun at pabulong na nagdasal. Mas mahigit, Panginoon, huwag ako. Ako na lang ang maghirap, huwag lang ang mga anak ko. Ngunit doon nagsimulang tumibe ang loob ni Lia, Andoy, at Kiko. Nang makitang nahihirapan ang ama, sila naman ang nagsikap. Ipinagpatuloy nila ang mga trabaho, habang salit-salitang nag-aaral. Lahat ng natutunan nila sa ama, pagsusumikap, pagkukusa, pagmamahal, ay isinabuhay nila. Pagkaraan ng ilang taon, nakatapos si Lia bilang guro. Nakahanap siya ng trabaho sa lungsod at nagsimulang magpadala ng pera kay Mang Isko. Si Andoy naman ay nakapagtapos ng kursong engineering sa tulong ng scholarship, habang si Kiko ay nakapasok sa isang libreng medikal na programa para sa mahihirap. Sa unang pagkakataon, nakaupo si Mang Isko sa isang upuan sa gitna ng graduation ni Kiko. Nakasuot siya ng lumang polo, ngunit ang puso niya ay punong-puno ng bagong pag-asa. Nang tawagin si Kiko bilang cum laude, tumayo si Mang Isko at walang kahihiyang umiyak. Mas mahigit, lahat ng sakit, gutom, at pagod, ngayon ay may saysay. Ngayon, si Mang Isko ay may maliit na tindahan sa kanilang baryo, at siya ang tinatawag na Ama ng Liwanag, hindi lang dahil siya'y ama ng 3 matagumpay na anak, kundi dahil sa kanyang kwento, maraming ama at ina sa baryo ang nagkaroon ng pag-asa. At sa bawat gabi bago sila matulog, sinasabi ni Kiko sa kanyang sariling anak, mas mahigit, huwag mong kakalimutan ang lolo mo. Dahil ang liwanag na meron tayo ngayon, ay mula sa kanyang pagod at pagmamahal. Aral. Walang mahirap sa pusong handang magsakripisyo para sa mahal sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa mga pusong natuto sa hirap, tumindig sa laban, at lumaban para sa pagmamahal.